po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa umagang ito ay tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Patuloy na magpupuri, sasamba at mananalangin sa ating Panginoon. Sapagkat ito po yung ating buhay bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos, ang laging luwalhatiin ang ating Panginoon. Tayo po muna ay saglit na yumukod at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at dinadakila. Salamat po sa inyo pong mga biyaya at pagpapala sa araw-araw po naming buhay na lagi niyo pong binibigay sa amin. Sa umaga pong ito, O Diyos, hinihingi po namin minsan pa ang inyo pong patnubay at patuloy na paggabay sa amin pong gawain ito, Panginoon, sa umagang pananalangin at pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo nga po, O Diyos, ang siyang manguna at magbigay po sa amin, Panginoon, ng kagalakan sa aming pong buhay, pananampalataya at paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay magbigay ng papuri at pagsambang awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago, sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Diyos. Salamat po. Salamat po sa inyo, Diyos. Dinadakila namin kayo, luluwalhati, sinasamba, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. Salamat po sa ating Panginoon. At minsan pa, isang magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, talagang kailangan po natin yung sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Doon po sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 4.
na kung saan sinabi doon, ni Apostol Pablo, sabi doon, magala kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magala kayong lagi. Ano po, napakahigpit po yung bilin ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Pilipos, ano po, kung saan sinabi po niya, yung salitang iyon nang siya po ay nandoon po sa bilangguan, ano po, na siya ay marahil dumadanas siya ng hirap, dumadanas ng kalungkutan, dumadanas ng napakahigpit na bagay doon sa loob ng bilangguan, ano po. Pero kung ating mapapansin, yung kanyang salita doon, sabi doon, magala kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magala kayong lagi, ano po. Ano ba ang dahilan? Bakit kinakailangan tayong magkaroon ng kagalakan sa ating puso ng ganoong uri ng kagalakan, ano po. Sabi po doon, yung mensaheng iyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay napakalaking halimbawa para po sa atin, lalo na po sa ating panahon ngayon na kung saan po tayo ay napakalapit na yung pagdating ng ating Panginoon, ano po, at kung ano-ano yung mga nakapangangambang bagay na nangyayari sa ating kapanahonan, ano po. Nandyan po yung napipintong digmaan, ano po, na parang napakalapit na magkaroon talaga ng digmaan, ano po, dahil diyan sa West Philippine Sea talagang patuloy yung pandadahas ng mga kalapit bansa natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan po sa West Philippine Sea, ano po, nakapangangamba talaga, ano po. At mayroong mga nakapangangambang bagay na sa panahon natin ngayon talagang napakalapit nang ma-implement yung tinatawag nating yung mga world, ano, yung one world government, one world religion, ano po, talaga nakapurma na sa panahon natin ngayon, na nagbabadya talaga na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. Alam niyo po, kung pag-aaralan po natin yung mga bagay na yan, ano po, yung mga tayo naniniwala na yung mga bagay na yung ma-implement sa Great Tribulation, ano po. Kaya kinakailangan naka-ready na tayo na talagang malapit na dumating ang ating Panginoon. Ano po, sa isang sandali na lang, talagang napakalapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ready po tayo sa pagdating ng ating Panginoon. At ang bilin ni Apostol Pablo sa ating paghihintay sa ating Panginoon ay tayo magkaroon ng kagalakan. Ano po? Huwag nating ipaagaw sa kaaway yung kagalakang iyan. Alam nyo, ang gusto ng kaaway sa atin, talagang tayo ay magkaroon ng kalungkutan sa ating puso. Ano po, magkaroon tayo ng mga depresyon sa ating buhay, ano po. Yun po yung kaaway ng kagalakan, ano po, yung ginagawang iyon ng diablo, yung bigyan ng kalungkutan ang mga tao, ano po. At tinatakot niya yung mga tao. Ano? Kaya yan po yung isang bagay kung bakit marahil sinabi ni Apostol Pablo yung mahigpit na bilin na tayo magalak. Magkaroon tayo ng kagalakan. At sabi pa niya, inuulit ko, magalak kayo. Ano po? Dahil alam niya po na kapag tayo po ay mayroong kagalakan, ano po, ay talagang tayo po ay magkakaroon ng nakakaibang mararanasan sa buhay. Ano po? Sabi po doon sa Habakuk 3:17, mayroon po tayong babasahin po doon. Sa Habakuk 3:17, ano po? Sabi po doon ganito, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Amen. Hindi po magiging hadlang para doon sa sumulat, para kay Habakuk, yung pong kawalan ng maaani, hindi kawalan kay Habakuk yung walang mabintang mga inaalagaan niyang mga baka, ano po. Para yung kaligtasan na tinanggap niya, yung kagalakan ng kaligtasan o yung kagalakan na dulot ng kaligtasan ay mawala sa kanya. Hindi maaaring agawin ng kung ano-anong mga problema yung kagalakan na nararanasan niya sa kanyang puso dahil doon sa kaligtasan na kanya pong tinaglay. Ano po? Tingnan niyo po yung ang doon.
kahit daw hindi mabunga, kahit na maantala yung pamumunga ng olibo, kahit na walang anihin, ano po, ay magagalak pa rin siya, ano po. Yung mga bagay na yun, alam nyo po, sa panahon natin ngayon, kung ito'y mangyayari doon sa mga farmers, ano po, tiyak, grabing lungkot yung kanilang mararanasan, ano po. Dahil kita naman po natin po yung mga nagagastos ng mga farmers para lamang po marami silang anihin. Ano po? Sigurado kung walang aanihin, tiyak, grabing kalungkutan, grabing depresyon yung kanilang mararamdaman sa kanilang puso. Pero si Habakuk, tingnan ninyo, ang sabi niya, magagalak pa rin siya sa ating Panginoon. Kahit mamatay yung mga baka doon sa kulungan, ano po, kahit nga walang maaning mga pananim, ay magagalak pa rin siya sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ano po, hindi maaaring maging hadlang yung kawalan, hindi maaaring maging hadlang yung mga problema, yung mga suliranin sa buhay para hindi siya magalak sa Panginoon. Ganyan po yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Yung kagalakan ay dapat ay nag-uumapaw doon sa ating puso. Ano po? Sa unang Pedro chapter 1 verse 6, sabi po doon, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Amen. O, tingnan niyo po yung sabi pa po dito ni Apostol Pedro. Si Pedro po naman yung nagsabi, ano po. Nasabi po doon ay dapat anya nating ikagalak na kahit tayo ay dumanas ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ano po? Napakaikli lang po nung panahon na atin po ipagtitiis sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Ano po? At ito, dadating na ang ating Panginoon. Kaunting tiis na lang po, mga kapatid, dadating na ang ating Panginoon. Nakapurma na po yung mga mangyayari sa Great Tribulation, ano po, sa panahon natin ngayon. Nandiyan na po yung World War, pipinto na po, yung World War III, ano po, ang nagpapasimula po niyan ay yung mga pulahang mga bansa. Sabi po doon kung pag-aaralan po natin po yung doon po sa Revelation, talagang nakapurma na po. Yung po yung mga communist country, sila pala yung magpapasimuno. Kaya po sa atin pong panahong ito, habang hindi pa po dumadating ang ating Panginoon, ito po yung maghari po sa atin, ang kagalakan. Sa halip na tayo po ay magkaroon ng pangamba sa mga nababalitaan po nating mangyayaring iyan, tayo po ay magkaroon po tayo ng kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Ngayon, tingnan pa po natin dito kung bakit kinakailangan nating magkaroon ng kagalakan. Ito po yung iba't ibang nagagawa ng paglilingkod na mayroong kagalakan sa ating Panginoon. Una po, sabi po doon sa aklat po ng 2 Korinto, ay pinagpapala ng Diyos ang naglilingkod at nagbibigay ng mayroong masayang kalooban. Ano po? Mayroong masayang kalooban, pinagpapala ng ating Panginoon. Gusto po ba nating pagpalain ng ating Panginoon? Sigurado, amen po tayo, ano po? Ay tayo po ay magalak po tayo sa Panginoon. Ano po? Lamang po yung isang paraan para po tayo ay pagpalain pala ng Panginoon. Isang pamamaraan para tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Yung pong tayo ay lagi tayong mayroong kagalakan sa puso. Ano po? Lagi tayong mayroong nag-uumapaw na galak doon sa ating puso. Ano po sabi po doon? Ang sabi po niya doon ay pinagpapala. Sasabi doon. Ito po sa sumunod po. Sa aklat po ng Lucas chapter 1 verse 46, sabi po ni Maria, sabi po doon, ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ano po? Yung po yung isang bagay pa na maaari po nating makita, yung pagliligtas ay yung kaligtasan na tinanggap natin ay nagdudulot po sa atin ng kagalakan. Ano po? Yung pong kagalakan ito po yung tinatawag na kagalakan ng kaligtasan. Ano po? Kaya po ito po sabi po doon, ang puso niya ay nagpupuri sa ating Panginoon, nagagalak yung kanyang puso dahil sa kaligtasan o dahil sa tagapagligtas niya na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano po?
Ngayon, isa pa po doon, sabi pa po doon, sa aklat po ng unang Pedro, chapter 1, verse 18, sabi po doon, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo ng walang kabuluhang pamumuhay sa inyong minana, sa inyong mga magulang. Ang pinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto, pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ano po? Ang kordero, siya yung walang batik at walang kapintasan na naghandog ng kanyang buhay para ipantubos sa atin. Ano po? Mga kapatid, ano po? Sa ating pamumuhay bilang mga lingkod, ito po yung kanyang kinamatayan, ano po, sa ating buhay o yung buhay ng ating Panginoon. Tayo yung kaligtasan po natin, yung pong kanyang kinamatayan. Ano po? At ang nagagawa niya sa atin, ano po, yung tayo po ay bigyan po tayo ng kamalayan kung papaanong tayo po ay magkakaroon ng iba yung siglado sa ating buhay paglilingkod. Ano po? Yung kahit na tayo ay dumanas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay po natin, nandun pa rin yung atin pong kasiglahan dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng napakahalagang dugo. Tayo ay kanyang tinubos. Ano po? Mga kapatid, kung atin pong isipin, tayo po ay hindi po tayo karapat-dapat na pag-alayan ng buhay ng ating Panginoon. Pero dahil po tayo ay nakita po natin yung pagmamahal, nakita natin yung talagang pagmamalasakit niya sa atin, hindi ba tayo natutuwa niyan? Hindi ba tayo magagalak niyan? Na tayo ay hindi karapat-dapat, tayo ay binigyan ng atensyon ng ating Panginoon na napakabigat, napakahalagang pagpapahalaga sa ating buhay. Amen. Na kung saan, mga kapatid, ang nagagawa niya sa buhay po natin ay pag-ibayuhin yung ating sigla ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Iisipin mo, pag inisip mo, tayo, hindi ako karapat-dapat. Bakit ako'y minarapat ng Panginoon na ialay niya yung kanyang sarili para sa atin? Amen. Napaka-bigat na bagay po yun para sa ating Panginoon. Pero tingnan po ninyo yung ginawa niya. Dahil sa pag-ibig, dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig niya sa atin, ano po, nagawa po niyang ialay yung kanyang sarili sa atin. Ano po? Hindi ba dapat tayo pong magpuri? Hindi ba dapat nating bigyan siya ng kagalakan? Bigyan natin siya ng kaluwalhatian? Ano po? Mga kapatid, yun po yung isa pa pong bagay. Ano po? At ang isa pa po, sabi pa po doon, ano yung sabi po doon sa aklat po ng aklat ng Colossus, chapter 1, tingnan niyo po. Chapter 1, verse 27, sabi po doon ganito, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamangang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Makakabahagi po sa kaluwalhatian ng Diyos. Asay po doon, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamangang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo, ano po, na nasa atin. Ano po, sabi doon, na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatiang para sa Panginoon, na kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Bakit kailangan nating magalak? Bakit kailangan natin ang bagay na ito? Tingnan niyo po yung nagagawa niyan, nakagalakan natin. Ano po? Sa buhay po natin, tingnan niyo po, tayo po ay isipin natin talaga, kung makikita po natin doon sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, ano po? Ang ating Panginoon, una, siya po ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ano po? At hinihingi niya sa atin
na tayo ay magalak sa paglilingkod sa Kanya. Ano po? Ngayon, tinan pa po niyo yung sabi doon. Dahil sa dito sa Lucas chapter 1 verse 49, dahil sa dakilang bagay na ginawa niya sa akin ng makapangyarihan, siya'y banal. Ano po? Dahil sa dakilang bagay na ginawa niya sa atin, ano po, yung ialay niya yung kanyang buhay sa atin, siya'y banal at dakila na dapat siyang papurihan, dapat siyang pasalamatan, dapat siyang bigyan ng karangalan at pagpaparangal sa ating buhay. Dahil siya po yung nag-alay, siya yung dakilang Diyos na banal na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Amen. Ngayon, bilang panghuli po, ano po, aside po doon sa aklat po dito po sa aklat po ng teka lang po. Awit chapter 37 verse 4. Sabi doon, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ipagkakaloob niya ang kahilingan ng iyong puso. Ano po? Sa Panginoon daw po hanapin yung kaligayahan. Ano po? Dahil tunay po mga kapatid, na ang kagalakan na atin pong hinahangad na maranasan natin sa ating buhay ay walang iba po natin, ay hindi po natin matatagpuan kundi sa Panginoon lamang po. Ang Panginoon, ang siya pong nagbibigay ng kasiyahan at nagbibigay ng kagalakan sa lahat po ng kanyang mga anak. Amen. Kaya sabi po doon ng awit, ay sa Panginoon natin hanapin. Hindi po doon po sa mga pangmaterial na bagay. Yung kagalakan, yung tunay na kagalakan po ay makikita po natin yan sa ating Panginoon. Amen. Hindi po sa sanlibutan. Ang mga kagalakan na ibinibigay ng sanlibutan ay sabi po ng salita ng Diyos ay pansamantala lang. Ano po? Hindi ito katulad ng binibigay ng Diyos na kapayapaan at kasiglahan, kasiyahan at kagalakan. Ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay hindi matutumbasan ng mga bagay ng sanlibutan. Ang kagalakan na gustong iparanas ng Diyos sa atin, ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na Kanya pong isinugo sa atin. Amen. Ang ating Panginoon, siya po yung dakila, siya yung makapangyarihang Panginoon na pinagmumulan at bukal ng lahat ng biyaya at pagpapala. Hallelujah. Kaya po sa oras na ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng hangarin o kagustuhan na tayo ay magawa yung kanyang kalooban. Iyon po yung sinabi ng ating Panginoon. At siya po yung nasabi dito, siya yung dapat nating tingnan. Siya yung dapat nating asahan. Siya yung dapat nating panampalatayanan. Siya yung dapat nating itaas. Siya yung dapat nating parangalan. Sa kabila ng ating mga pagsubok, sa kabila ng ating mga dinadanas na mga kahirapan sa buhay po natin, sa Diyos po tayo magtiwala. Sa Diyos po tayo umasa na siya yung makapangyarihang Panginoon na sasagot at tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya salamat po sa umaga pong ito, ang kagalakan sa puso ay hindi po ito matutumbasan ng kagalakan na binibigay ng sanlibutan. Ang kagalakan na mula sa ating Panginoon na naghahari sa atin, ito po ay napakatibay na ebidensya na tayo po ay mga lingkod, tayo ay mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya ng buong katapatan at buong katagumpayan. Salamat po at sa umaga pong ito tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at dinadakila. Salamat po sa mga salita po ninyo, O Diyos. Salamat po sa hamon at kalakasan. Salamat at sa mga salita po ninyo na aming pinag-aralan at tunay na kailangan po namin sa panahong ito, O Diyos. Ang kami ay laging magkaroon ng kagalakan sa aming puso sa iba't ibang aspeto ng aming buhay, sapagkat ito po yung sinabi po ninyo na kapag dadating kami, Panginoon, sa mga ganitong mga sitwasyon ng kahirapan at mga problema, ay kailangan namin magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, pagpalain po ninyo ang lahat kong mga kapatid, Panginoon, na nakasama ngayong umaga sa aming devotion na ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo nga po ng pagpapala
ang lahat ng aking mga kapatid na, na ngayon po ay kasama ko po sa aming pagpupuri, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanila pong mga paglilingkod, sa kanila pong mga ginagawang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan at nawa sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga problema, nandun pa rin yung kagalakan na dulot ng inyong kaligtasan, Panginoon. Salamat po, pagpapalain niyo po ang lahat ng amin pong mga district supervisor, Panginoon, mula District 1 hanggang District 9, Panginoon. Patuloy na kayo po yung magpapala sa lahat po ng mga gawain na mga itinadhana, Panginoon, ng bawat distrito po namin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga miyembro ng bawat church sa aming pong iglesia, Panginoon. Pagpalain niyo po at patuloy na maging kasangkapan po ninyo sa ikalalago ng inyong po mga gawain. Pagpalain niyo po ang mga kapatid po namin na nandoon po sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na dumadaan din sa mga pagsubok, Panginoon. Hanawa ang kagalakan sa kanilang mga puso ay patuloy pa rin pong mag-umapaw sa kanila sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pag-uusig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang amin pong sentro, O Diyos, sa pangunguna po ng aming Pastor Joseph Masaredo. Kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya, Panginoon, ng mga pinansyal na pangangailangan. Alam po namin na napakaraming mga proyekto, O Diyos, na kanila pong nailulunsad, Panginoon, mga gawain, ang mga convention, Panginoon. Patuloy na kayo po ang siyang susuporta sa mga gawain iyon, Panginoon. Nawa ang lahat ng mga lingkod po ninyo, Panginoon, na nasa ilalim po ng kanyang pamamahala ay patuloy na maging galak sa kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy na maging pagpapala sa lahat ng mga tao, Panginoon, na kailangan ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Pagpapalain po ninyo ang lahat ng inyong mga anak na mayroong karamdaman, Panginoon. Ang kagalingan po ay hinihingi po namin para sa kanila, Panginoon. Sino man po sila, Panginoon, sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon, na may mga karamdaman na mga kapatid po namin, patuloy niyo po silang pagagalingin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa iyo po lahat ang kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon at magandang umaga po.